Okay mga lods, this house is on fire! Okay, pakinggan muna natin to get a better context of the things that is happening in our country. Napaka-importante po kasing juncture ngayon ng ating bansa, sa ating bansa, kasi kabi-kabila ang mga news channel at kabi-kabila din ng mga vloggers. Mas maganda po siguro kung meron kayong parang Nico David na magsasummarize sa inyo na nangyayari. And ang importanting topic po natin ngayon ay yung kalagayan ni Saldico. Saldico, okay ka ba dyan? Kasi ayaw ko kung AI generated to pero meron kumakalat sa TikTok na nakita daw siya sa Spain at eto nga sa Portugal pala. Ito yung kanyang picture. Pero gagawin ko na lang thumbnail yan. Pero ngayon may good news naman tayo. And meron din naman bad news. Okay, ito munang si Congressman Erice. Sunog po ang ating bahay. Madam Speaker, dear colleagues. Nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. This house is on fire. Pero isa-summarize ko na lang yung kanyang speech dyan. Very passionate si Edgar Erice. Galing ka siya sa Liberal Party. So katropa niya sila Laila de Lima, sila Risa Ontiveros, and all the Pinklawan. So, and all the Dilawans din. Ang point niya dyan is to give more power sa ICI. Ang ICI kasi is just an investigative body. They can invite people to go to the ICI pero they cannot subpoena. Ano yung pagkakaiba nun? Pagka kasi sinabpina ka, you are commanded to go to the court or go to a judicial body or to go to Congress, legislative body. Kasi ito investigative body siya. It's neither judicial nor legislative. So it is an investigative body. So unless armed sila ng CIDG or ng police, hindi sila pwedeng magpasabpina ng tao. So etong speech ni This House is on Fire speech ni Edgar Erice, congressman, is to give more power sa ICI. Okay? So, now, let's go now to etong si Joey De Vibre. Sabi niya kasi dito, bakit wala pa rin congressman ang napapangalanan? Actually, meron na naman, di ba? Si Saldico at saka si Martin Romualdez. And then, yung ibang mga congressman na pangalanan. So, ang point nitong content na to is to clarify sa inyo kung ano yung nangyayari and how the process is happening, okay? Alright, on a fundamental level dito sa ating bansa. Kasi, mabagal nga talaga yung proseso pero this is the system we're working with. Kaya nga gusto ni Edgar Erice na magkaroon ng coercive powers ang ICI para makapagpasabpina sila. Tuloy natin. Individuals. It also grants the Commission full and unrestricted access to all government records. The bill, among other provision, grants the power to cite in contempt individuals who fail to comply with subpoena issued by the ICI. Ayun, ibig sabihin pagka inibitahan ka, hindi ka dumating, pwede ka nilang ipa-contempt and pwede ka nilang ipa-aresto, kagaya nung nangyayari sa Congress or sa Senate, di ba? Additionally, ICI under HB okay, ginabasa niya na lang So, bala kayo dyan. Bakit bahala ka dyan? Ano intindi mo ba? Bala kayo dyan. Actually, ano lang to Tama si Jan Suwing Yung kunwari yung sa si ombudsman, yung sinasabi na, ayan na. Kasi di ba, dinalita na today. So apparently, meron din palang tama kahit pa, may legitimacy talaga yung kuda ni Senator Amy na maa-appoint si Boying sa Monday. Hindi actually ngayon na-appoint si Boying, so Tuesday, mali siya. Na-appoint sa actually, hindi pa naman tapos yun. Hanggang October 24 or October 27. Parang ganun yung final date ng finalization kung sino yung a-appoint ng presidente. So, I mean, pero for all intended purposes, okay naman si Boying Rimulya. Pero hindi yun yung topic dito Tuloy natin. Monday, pero lumabas. So, it becomes Rimulya ay maa-appoint. Jan Suwing, sabi ni Jan Writer. Lahat ng I agree. So we really have to push back as much as we can. Push back talaga. So ngayon, galitin nila ng galitin ng taong bayan. Para magkaroon ng enough beef ang taong bayan para lumabas ng kalsada.
Okay? So, yun pa rin yung propaganda nila. I-explain ko lang sa inyo kung paano yung proseso, mga lods, ha? Kasi baka naiinip na kayo. Totoo lang, medyo mabagal nga naman talaga. Pero it's the system that we are working with right now. Meaning to say, halimbawa po ay napalitan ng presidente for all intent and purposes. Kunyari, nawala si Pangulong Marcos, napalitan kay VP Sara. How paano mo magagaranti na hahabulin niya si Romualdez at saka si Zaldico na ng relentless, 'di ba? Point here is that hindi mo rin magagawa 'yon overnight. It will also take time kung gusto mong gawin 'yon. Kasi ito yung point ng propaganda eh. Masyado kasi daw mabagal. Masyadong mabagal kumilos itong gobyerno natin towards pananagot sa mga tao. That's why ang title nitong palabas ni Joey ngayon is bakit wala pang congressman na napapangalanan? That's the point kasi. Hindi yun automatic. Kailangan natin mag-intay. 'Di ba? Kasi 3 taon pa naman siyang nakaupo eh. So, tingnan na lang natin kung may mangyayari. Ang point dito kasi, relatively speaking, sa isang ganito kalaking kaso, mahirap yung case build up dyan. Kasi may tinatawag tayong double jeopardy. Ibig sabihin, kunyari ako, di ba nakasuhan ako dati because of dun sa mga debunk na ginagawa ko. Yung mga ibang nagkaso sa akin, hindi na ulit ako pwedeng kasuhan doon sa debunk na yon. So, kailangan, kung magkakaso ka, galingan mo na, simula pa lang. Kasi once na ma-dismiss yung kaso mo, you cannot be tried again for the same alleged crime, okay? Meaning, ganun din yung pinagdadaanan ngayon ng gobyerno. They are in a case build up, kaya yung ICI needs more power. Yun yung sinasabi ni Edgar Irice. Bigyan nyo sila ng mas maraming power para mas malakas yung paghahanap nila ng information. Isang click lang nila na andito na yung information. So, yung case build up nila malakas. Kasi, hindi naman sila prosecution eh. Wala silang prosecutionary power katulad ng mga piskalya natin. Hindi sila ganon. So, mabagal talaga sila, relatively speaking, kasi nga, ano lang sila kumbaga, sila para silang private lawyers. Ganon sila Private lawyers sila ng hindi naman, pero malaganon eh. Parang ganon yung function nila eh. Sila, ang problema, wala silang, hindi nila kayang, magpatawag ng mga tao para mag-case build up, 'di ba? Yun yung point doon eh. Yung case build up yung mahirap talaga doon. So wag kayong mainip kasi ang ginagawa nila nitong mga DDS na to, nile-leverage nila yung bagal. Ang bagal kasi magagalit yung tao niyan, magagalit yung tao niyan, ang bagal nyo kasi kumilos. Hindi, patience is a virtue talaga rito. Kasi kunyari si Martin Romualdez. So Martin Romualdez has all the resources in his disposal para i-defend yung sarili niya sa kahit anong lawsuit na darating sa harap niya. Meaning to say, halimbawa lang, halimbawa may gusto niyang kinasuhan siya. Tapos yung kaso hindi ganoon ka solid. Halimbawa, ang sinampa agad yung statement nung bodyguard, 'di ba? Yung isang pinagmamalaki nila Marcoleta. Pag sinampa yon, tapos mahina yon, hindi na siya ulit pwedeng kasuhan doon sa same crime na yon na ina-allege nung gwardiya. Gets nyo? So that's why, kailangan talaga, you have to bring all your evidence. I am all for accountability ng tao, pero may proseso kasi yan. Hindi naman kasi parang allegations lang okay na eh. Yan yung hindi naiintindihan ng DDS dito. What they want is a revamp of the system. That is the messaging. Di ba? Paulit-ulit ako dyan sa sinasabi ko sa inyo kung nanonood kayo sa akin ng consistent. Meron kasi yan talagang talking points. Ang talking points ngayon is isa to. Mabagal yung system, kaya kailangan natin palitan. Ano yung sinabi ni Cayetano? Mabagal yung system. Kailangan natin ng snap election kasi bulok yung sistema. Gets nyo? Ang pinaka main thesis nila ngayon is to change the system. Pero hindi nila nakikita yung nangyayari behind the scenes kasi yun yung importante, di ba? Kasi mga kamatis, mga kaibigan, may good news po na pumapasok. Ganda ng build-up dito, no? Ito, reklamo versus Zaldico Sunwest inirekomenda na ng ICI. Nirekomenda na nila. Ibig sabihin, malakas na. Punong-puno na ng ebidensya to. Gets nyo?
ang standard kasi ng korte ngayon hindi na probable cause. Ang standard ng mga ng pag magsasampa ka sa fiscal is reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, kailangan kung magsasampa ka ng kaso, pag inakyat yan sa korte, at the very least, mataas yung conviction rate nung taong kinasuhan mo. Hindi siya basta-basta. Gets nyo ba mga lods? So, hindi totoo na kahit sino pwedeng magsampa ng kaso. Pwede ka siguro magsampa ng kaso, mga walang kwenta, ending, wala rin mangyayari. Ang gusto nga natin dito, punitive justice, na paparusahan itong mga tao na to for the longest time. So that's why ang ICI, maingat sila. Pero, eto, after wala pa nga yata 2 buwan, eto na. Reklamo versus Saldico, SunWest, inirekomenda ng ICI. Ang bigat niyan. Clap your hands everybody yan. Oh. Kabilang dito ang dating Congressman Saldico at mga opisyal ng Sandwet Construction na itinanggi na initatag ni Ko. O ibig sabihin, sino ba yung mga opisyal ng SunWest? Kasama ba yung anak niya dyan? Hindi ko alam eh. Ilan sa inilista sa criminal charges? Ayan, ang paglabag sa anti-graft and corruption practices, malversation of public funds, and falsification of public documents. Ayan, okay. Very good, di ba? So, ang point dito mga lods, patience is a virtue. Nagki-case build up pa tayo. Ang pinakamaganda dito, isuportahan natin yung ICI ng Pangulo. And yung sinabi ni Congressman Irice, dapat natin din suportahan yun. Bigyan pa natin ng kapangyarihan ang ICI para mas lumakas sila na kumuha ng dokumento and magkaroon ng contempt power. O sige, ayaw mong umattend. Ayan. Kaso how do you do that? Baka kasi unconstitutional yun eh. Siguro, pinakamaganda is meron silang direct line sa MBI, di ba? Pwede yun, or sa CIDG. Anyway, mga lods, yun lang naman po yung sa akin for today. Matuwa tayo dahil may nangyayari. Huwag tayong magpadala sa propaganda na kailangan natin baguhin yung sistema. We have a system already. Okay, if we want to change the system, snap election is not the answer. And Sara Duterte is definitely not the answer. What can we do if sa ganito is number 1 is to support the status quo. And number 2, mga lods, kung gusto talaga natin ibahin yung system, then let's have a talk of charter change. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.